Ang mga missile defense systems ay idinisenyo upang tuklasin, i-track, at harangin ang mga paparating na missile bago nila maabot ang kanilang mga nilalayong target. Ang mga system na ito ay karaniwang kombinasyon ng mga command at control system, mga sensor, radar, satellite, at iba pang data ng sensor, pag-assess ng mga banta, at pag-coordinate ng deployment ng mga defensive assets. Ang Association of Southeast Asian Nations ay nakatuon sa defensive capabilities, upang magkaroon ng malakas at maasahang defensive na kapasidad. Ang mga development ng missile systems sa Korean Peninsula, South China Sea, at East China Sea na rehiyon ay magkakaroon ng mga epekto para sa mga bansang ASEAN. Narito ang mga bansa sa Southeast Asia ang may pinakamalalakas na missile defense systems. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ikaw ay aming iniimbitahan na mag-like and subscribe at pindutin ang notification bell, para ikaw laging updated sa mga military technology events. KS-1C, Cambodia. Ang Cambodian Armed Forces ay kasalukuyang may KS-1C medium to long-range air defense system mula sa China. Ang kaganapang ito, na naganap noong ika-15 ng Setyembre, ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang at pasulong sa mga pagsisikap ng Cambodia na palakasin ang mga kakayahan nito sa national defense capabilities. Ang KS-1C Air Defense System ay bahagi ng seryeng Kaishan ng China, isang linya ng air defense missile system na binuo bilang pinahusay na version ng foreign trade ng HQ-12 Air Defense Missile System. Ang seryeng ito ng mga air defense system ay na-export sa ilang bansa, kabilang ang Myanmar, Turkmenistan, Thailand, at ngayon ay Cambodia. Isa sa mga pinakakapansin-pansing features ng KSC system ay ang paggamit nito ng phased array radar na teknolohiya. Kasama sa karaniwang baterya ng KS-1C ang isang passive phased array radar panel, 4 na launcher na nilagyan ng 2 missiles bawat isa, at 16 na karagdagang missile sa mga reload truck, kasama ang command and control stations at generator units. Ipinagmamalaki ng KS-1C ang isang tumaas na hanay, na umaabot sa 70 kilometro mula sa nakaraang 50 kilometro, at isang mas mataas na altitude ng pakikipag-ugnayan, na umaabot na ngayon sa 27 kilometro, mula sa 24 na kilometro. In terms of performance, ang KS-1C ay maaaring ituring na isang katumbas ng American MIM-23 Hawk, na nagsilbing precursor sa Patriot missile system. Aster-30, Singapore. Ang Aster-30 ay isang Franco-Italian ng all-weather, vertical launch surface-to-air missile system. Ang mga sistema ng missile ay binuo upang maarang at sirain ang buong spectrum ng mga banta sa himpapawid mula sa mataas na pagganap ng mga sasakyang panghimpapawid, UAV at helicopter hanggang sa cruise, anti-radiation at kahit na sea-skimming supersonic na anti-ship missiles, at ito ay dinisenyo upang kontrahin ang mga ballistic missiles. Kaya nitong tamaan ang target sa layong 170 kilometro with a speed of Mach 4.5. Sa isang mahalagang kaganapan para sa mga kakayahan sa militar ng Singapore, noong ika-29 ng Nobyembre taong 2023, ipinagdiwang ng Republic of Singapore Air Force ang pagkamit ng status ng full operational capability para sa Aster-30 medium-range surface-to-air nito na sistema ng defense missile. Isang makabuluhang pag-upgrade mula sa dating ginamit na Raytheon MIM-23 Improved Hawk missiles, ay nagmamarka ng isang bagong panahon sa air defense para sa Singapore. FK-3, Thailand. Ang FK-3 ay isang medium to long-range semi-active radar homing radio command guidance surface-to-air missiles na binuo at ginawa sa China. Pinapanatili ng FK-3 ang pinakamataas na bilis ng HQ-22 domestic na bersyon ng Mach 6, kahit na ang pinakamataas na saklaw nito na aabot sa 170 kilometro. Kaya nitong patamaan ang anumang target katulad ng ballistic at cruise missiles, sasakyang panghimpapawid, helicopter, at unmanned aerial vehicles. Inihayag ng Royal Thai Navy sa publiko ang bago nitong mobile medium-range na surface-to-air missile na nasa serbisyo sa kasalukuyan. Ang surface-to-air missile system na ito ay bubuo ng backbone ng air defense sa silangang baybayin ng Thailand. Ang karaniwang FK-3 na baterya ay may kasamang isang radar na sasakyan at 3 transporter erector launcher na nilagyan ng 4 na missile bawat isa.
Ang bawat baterya ay kayang patamaan ang 6 na aerial target ng sabay-sabay. Ang surface-to-air missile system ay inihambing sa Patriot missile ng Estados Unidos at sa mobile long-range na S-300 surface-to-air missile system ng Russia. CAN, Indonesia. Ang CAN, Tactical Ballistic Missile System ay binuo ng Rocket Sun. Ang CAN, ang export na bersyon ng Bora missile na kasalukuyang ginagamit ng Turkish Armed Forces, ay may saklaw na 280 kilometro sa bilis na Mach 5. Ang CAN missile ay nagbibigay ng tumpak at epektibong lakas ng target sa loob ng larangan ng digmaan. Ang missile ay maaaring ilunsad mula sa 8 pinarami ng 8 Tactical Wheeled Vehicle, ROKETSAN Multi-Caliber Launcher Weapon System at iba pang mga platform na may mga katugmang interface. Si CAN, na may napakababang circular error probable, ay nakatayo bilang combat-proven. Ang bansang Indonesia ay pumirma ng kontrata upang bumili ng CAN Tactical Ballistic Missile Systems. Ito isang patunay lamang na seryoso ang Indonesia sa pagpapalakas ng depensang panghipapawid. Philippines, BrahMos. Ang BrahMos ay isang medium-range na ramjet supersonic cruise missile na maaaring ilunsad mula sa mga submarino, barko, at fighter aircraft. Ito ay isang joint venture program ng bansang India at Russia na may initial na contribution sa pagdevelop nito. Ang BrahMos supersonic missile ay ang pinakamabilis sa mundo, na kayang patamaan ang target sa layo na 270 kilometro at may bilis na Mach 3. Isang kontrata ang nilagdaan ng bansang Pilipinas noong ika-28 ng Enero taong 2022. Kabilang dito ang hindi bababa sa 3 baterya bilang bahagi ng kasunduan. Ang isang baterya ay magkakaroon ng hindi bababa sa 3 mobile firing unit, kasama ang naka-attach na command at control, radar, at suportang mga sasakyan at unit. Ang bawat mobile firing unit ay may third ready-to-fire na BrahMos na anti-ship supersonic missiles, na ang export variant ay may maximum na saklaw na humigit kumulang 270 kilometro. Noong ika-19 ng Abril taong 2024, inihayag ng punong ministro ng India na si Modi na ang mga unang unit ng BrahMos missile systems ay naihatid sa Philippine Marine Corps sa pamamagitan ng C-17 transport aircraft ng Indian Air Force. Ito ay isang testamento na naglalayong palakasin at gawing moderno ang sandatahang lakas ng Pilipinas. SY-400, Myanmar. Ang SY-400 Chinese Short-Range Ballistic Missile ay isang short-range precision attack ballistic missile system. Ang bansang Myanmar ay nakatangpa ng unang batch ng SY-400 Short-Range Tactical Ballistic Missiles mula sa China. Isa sa mga maramihang pangunahing pagbili ng armas na ginawa habang ang dalawang estado ng Silangang Asya ay kumikilos upang palakasin ang mga ugnayan sa depensa. Ang mga missile ay may 400 kilometro na saklaw at may bilis Mach 2 na pinahahalagahan para sa kanilang mababang gastos at mababang mga kinakailangan sa pagpapanatili. Nakatanggap ang Myanmar ng hindi natukoy na bilang ng SY-400 system. Kahit pa meron silang Hwasong 5 at Hwasong 6 na ballistic missile na mula sa bansang North Korea na mas malayo ang saklaw nito, mas pinili pa rin ang pagbili ng SY-400 missile systems. Ang mga missile na ito ay kumakatawan sa mga pinahusay na variant ng disenyo ng Scud na may pinahabang hanay at pinahusay na katumpakan, ngunit wala na sa produksyon sa North Korea na may mas advanced na mga platform na binuo mula noon. Hwasong 6, Vietnam. Ang HWASONG-6 ay isang North Korean tactical ballistic missile. Ito ay nagmula sa HWASONG-5, mismong hinango ng Soviet R-17 Elbrus. Taglay nito ang pangalan ng pag-uulat ng NATO na Scud. Mayroong ilang mga variant ng Scud missile, kabilang ang Scud-A, Scud-C, at Scud-D, na may iba't ibang saklaw at payload. Ang Scud-D ay ang pinakakilalang variant at ginawa sa kakaunti lamang na bilang. Dahil sa kontrobersyal na pagdevelop nito at pag-acquire ng mga bansa katulad ng Vietnam, ito ay naiulat na ang bansa ay nagtatago ng hindi pa mabilang na gunnet ng HCCH-5 Hwasong 6 na or Scud missile. Ang Hwasong 6 na ay may operational range na 600 kilometro at may maximum speed na Mach 5. Ang Hwasong 6 na missile ay medyo mabagal at maaaring ma-detect ng radar,
na ginagawa itong vulnerable sa pagharang ng mga air defense system. Gayunpaman, ang malawak na saklaw nito at hindi tumpak na gabay ay nagpapahirap sa pagharang. Ang ilang mga bansa ay bumuo ng mga partikular na anti-ballistic missile system upang kontrahin ang banta ng Scud, tulad ng Israeli Arrow Missile Defense System.